Hindi lahat ng kwento sa Boy Scout camping ay tungkol sa pagkakaibigan, survival skills o masasayang alaala. May mga kampo na may kasamang hindi tao. Isa ito sa mga kwentong matagal nang ibinubulong ng mga dating scout na minsang nagcamping sa paanan ng Mount Makiling. Noong tag-init ng 2017, 16 na Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan sa Laguna ang sumali sa isang 3-day wilderness survival camp sa Mount Makiling. Pinangunahan sila ng kanilang scoutmaster na si Sir Edwin, isang veteranong mountaineer. Bago sila umalis, isang matandang caretaker ang lumapit sa grupo. Mahina ang boses nito. Kapag sumapit ang 12:00 ng gabi, huwag kayong sasagot kapag may tumawag sa pangalan ninyo. Nagkatinginan lang ang mga estudyante. Inisip nilang isa lang itong panakot. Pagsapit ng gabi, nagtayo sila ng mga tent sa isang maliit na clearing sa kagubatan. Nagsimula ang campfire. May kantahan, may kwentuhan, at syempre, may takutan. Isa sa mga scout, si Marco ang nagyabang. Kung may multo rito, pakita na. Tumawa ang lahat. Pero napansin ni Sir Edwin na biglang tumahimik ang buong kagubatan. Walang kuliglig, walang ibon. Kahit hangin, parang biglang nawala. Bandang 12:00, habang natutulog ang karamihan, may narinig si Marco. Mahinang boses. Marco. Dumilat siya. Akala niya si Sir Edwin. Marco. Mas malinaw na ngayon mula sa labas ng tent. Lumabas siya. Wala siyang nakita. Kagubatan lang. Pero ilang metro ang layo, may isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakatayo sa pagitan ng mga puno, nakatalikod. Miss? Hindi gumalaw ang babae. Unti-unti itong naglakad paloob sa kagubatan. Para bang hinihikayat siyang sumunod. Hindi nagdalawang isip si Marco. Sinundan niya ito. Kinabukasan, nagising ang buong kampo. Pero wala si Marco. Naghanap sila buong umaga. Hanggang sa nakita nila ang mga bakas ng paa. Isa lang. Papasok sa mas masukal na bahagi ng bundok. Walang bakas palabas. 3 oras ang lumipas. Natagpuan nila si Marco. Nakaupo siya sa ilalim ng isang higanting puno. Nakatulala. Maputlang maputla. Parang ilang araw nang hindi natutulog. Marco. Lumapit sila. Dahan-dahan siyang tumingin. Namumula ang mga mata. Mahina ang boses. Bakit ninyo ako ginising? Nagkatinginan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Sandali pa lang akong kasama nila. Sino? Napaluwa siya. Ang dami nila. May kampo rin sila. May apoy. May mga batang scout. Pero lahat sila wala ng muka. Hindi na nagsalita pa si Marco matapos noon. Dinala siya sa ospital. Wala raw siyang anumang sugat. Pero hindi na siya bumalik sa paaralan. Hindi na rin siya nagsalita kahit kailan. Dahil sa nangyari, nagpasya si Sir Edwin na tapusin na ang camping. Nag-impake sila agad. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, napansin ng isa sa mga scout na si Leo na hindi 15 ang anino nilang naglalakad, kundi 16. Huminto siya. Binilang niya ulit ang grupo. 15 lang sila. Pero sa lupa, may isa pang anino. Isang maliit na batang may suot na lumang Boy Scout uniform. Hindi ito gumagalaw kasabay nila. Nakatayo lang, parang may hinihintay. Makalipas ang ilang buwan, binalikan ni Sir Edwin ang lugar kasama ang isang ranger. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik lang ang ranger. Pagkatapos ay nagsalita. Noong dekada 70,
May Boy Scout troop na nawala rito. 8 bata. Isa lang ang nakita at paulit-ulit niyang sinasabi. May isa pa raw silang campfire sa bundok. Hanggang ngayon, may mga hiker na nagsasabing kapag sumapit ang hating gabi sa Mount Makiling, may makikita silang mahinang liwanag ng apoy sa gitna ng kagubatan. May maririnig na tawanan ng mga batang scout. At kung sakaling may tumawag sa pangalan mo, huwag kang lilingon. Dahil baka sa paglingon mo, hindi ka na makabalik sa sarili mong kampo. At baka maging bahagi ka na ng huling campfire ng Mount Makiling.